beautiful weather, karon nga adlaw, and we praise God no sa presensya sa Matagusa for God bringing us here to worship Him. Kunya, of course, the presence ni God that is with us today as we worship Him. No? So, kamusta ba ang family life, atong personal life? Kamusta ba? I hope okay lang tanan, no? Kinsa ba diri ang naka-experience sa blessing ni God this week? Taasog ka mo. Praise the Lord. Kinsa ba diri ang kanang napay ginapray, ginapangayo kay Lord? So, ato ipadayon og pangayo na siya kay wala imposible sa tumbuhi nga Dios. Amen? So, I also want to very quickly greet no si Belle sa iyang birthday today. Sa birthday. Nabay lain nag-celebrate silang birthday today or this week. About wedding anniversary na ba? Okay, nakaubal po na to ang duha ka baby, no? Si baby Gabriel o si baby Caleb, no? Baby Gabriel, baby Caleb. Wala naman like baby, no? Ano ko na-miss. So again, I praise the Lord for this day nga nag-gather ta. And ato yan naman itong kasing-kasing atong pagunahuna as we sing songs to Him, meditate on the Word gikan sa Bible to Pastor Lee. Ato kung naman tayo mga kagulanan nga na huna-huna karon atong isalig sa Ginoo. Let's throw it to the presence of God. So niya ito una-una na itong mga obligation. No, base una ka na off ba na kung plansa pag-awan ko joke lang. Ato na interest sa Ginoo. So let us focus itong pangunahon na karon. Sabi no pag naka sa church, ang imong mind usay maglutaw na gunaw na kasi yung motor. Pero di ka naka sa beach, gunaw na ka kanang time nga graduate na ko, maipas imong utang, pero dili ka na. Kung una na to karon kay ang Ginoo. Kung sa instruction sa Matagusa. Amen? Amen. Sige. So, i-invite na ko ang tanan nga manindog as we read our responsive reading. Gikan ang atong responsive reading sa Book of Psalms, chapter 42. Diri nagaingon. Ingon nga nangandoy ang binaw sa mabugnaw kasapaan. Nangandoy usab ako kanimo, O Dios. Pasidda ka ang imong kahayag ug ang imong kamatuoran aron tultulan ko ang daton pagbalik sa balaan mong bungtod ug sa templo nga imong gipuy-an. Amen. Mag-ampo kita. Let us pray. Heavenly Father, Lord Jesus, we thank you, God, for this beautiful Sunday morning that you have given to us. Thank you, Lord, for the week na nakatrabaho kami nakaskwela, kami nakakaon, nakaluto, nakapahuway, nakamata. Lord, we recognize that the gift of life comes from you. You're the giver of life. Yeah, Lord, pasaylo kami sa mga sala ang among nabuhat. Kung kami magulanon ba, o nabami nabuhat nga supa, o dunay kalapasan sa imong kamubuton sa mong kinabuhi, pasaylo kami. Thank you, Lord, for the forgiveness imo gihatag through the death and the resurrection of your Son, Jesus Christ. Lord, kabalo ka sa mga panganoy. Kung naman may struggle, God, kabalo ka unsa kini. Help us, Lord, and guide us. Kung nagampo kami, Lord God, nga pag makabot na namo o madawat na namo ang blessing gikan kanimo, amo ning i-share sa uban. Kanya pinaagi sa mong kinabuhi, Lord God, mag-bless sa ubang tao. Bless each one who are here today. And be with us, Lord God, always. This is our prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ito ang malakpak, no? Hindi na ito Ginoo, adlaw-adlaw ang iyang pagkamatinud-ano. His faithfulness is being experienced by all of us every day.
samang sitwasyon, ikaw lang ako. Ikaw at may lain pa. Worship you, Lord Jesus. We praise your name, Lord. Bisabot sa mga panahon, bisabot sa mga higayon, bisabot sa mga sitwasyon, ikaw lang ako. Bisabot sa mga panahon, bisabot sa mga higayon, bisagot sa mga sitwasyon, ikaw lang ako. Ikaw lang ako. Ikaw lang ako. Ikaw na may lain pa. Praise your name. Ang krus sa Kalbaryo, ang hadumanan sa dako, nga gugma mo, ipasa mong tanan,
ang krus sa Kalbaryo, ang pamalasad ako, nagugma mo, ipasa mong tanan, ako sa lakang pagyasan, na madaugong ka, kay gibay mo ako, gawas na, hamatay may gaigahon, ang ayan kasimbahon, pagkatahong sa gugma mo, Jesus, pagkatahong sa gugma mo, Jesus, tibuha ako na masunod kanimo, ulit ikasikas pagkatahong sa gugma mo, Jesus, pagkatahong sa gugma mo, Jesus, tibuha ako nga masuot kanimo, ulit ikasing-kasing mo. Yes. Salamat, Lord God, na Christ lives in us. You live in our hearts. You live in our life. Nagatuog kami, Lord, na doon ay gahong sa inulan, ay gahong sa inulan. And because of that, Lord, doon na may power for living. Gahong sa May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus, pagkatahong sa gugma mo, Jesus, timuha mo nga masuot kanimo, uli ikas-ikas pagkatahong sa gugma mo, Jesus, pagkatahong sa gugma mo, Jesus, timuha mo nga masuot kanimo, uli ikas-ikas pagkatahong sa gugma mo, Jesus, pagkatahong sa gugma mo, Jesus, timuha mo nga masuot kanimo, uli ikas-ikas pagkatahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo.
Lord, we praise your name. We celebrate, O God, your goodness and salamat, Lord, sa iyong blessing. In Jesus' name. Amen. Padayon ta sa pagsimba sa atong Ginoo, pinaagi sa paghatag aning takna aron kita mag-ampo diha kaniya. Magpasalamat ta, pangayo tag pasaylo sa atong mga kalapasan ug ato siyang i-worship indungon nato nga ang iyang presensya nagauban ka nato karon. Let us give him our offering of thanksgiving and praise. And then we pray to him, pangayo ta sa iya, kay ingon niya, bisag unsa man ang inyong gikinahanglan, pangayo lang sa akong ngalan, ug ihatag ko kini kanimo. Let us take this time, pagampo ta sa atong Ginoo. Let us pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Lord, we come to you today to worship you. Ania kaming tanan, Lord, gapasalamat aning adlaw ug malipayon kami nga musimba ug mudayeg kanimo. Salamat, Lord, kay imo ning gihatagan og katungod nga makadayeg kanimo. Gihatagan minimo katungod, Lord, pinaagi sa imong dugo nga makasangpit sa imong ngalan. Thank you, Lord. Nakita nimo karon, O God, ang mga kasing-kasing ug una-una sa imong katawhan nga nagaampo nimo. Lord, we pray nga unta, Lord, imong i-grant sa ilaha ang ilang mga request according to your will and purpose. Kami, Lord, look up sa imuhang kabubuton, kay ang imong kabubuton maayo din na kanunay. Salamat, O Diyos, kay ikaw nagtaila kanamo sa imong mga pagtubag sa among mga prayers in the past. We thank you for today, kay ikaw gihapon ang Diyos nga nagatabang o nagatubag sa among mga pag-angkot. We pray, O Lord, that you bless your people. Tabangi sila sa ilang mga problema o tabangi sila, Lord, na unta ang ilang relasyon sa imo
magsamot ug kasuod. Masamot sila ka-strengthen sa ilang pagtuo. We continue to pray for our brothers and sisters who are struggling today. Among gina-pray, Lord, ang among igsuon, si Winbridge, o si Crystal, o ang ilang baby, si Isaac. Thank you, Lord, kaya ang imuhang presensya nagauban kanila pirmi. Salamat, Lord, kay imo silang gitabangan. Ang among prayer na continue to bless them, protect them from harm and evil, and Lord, your presence would always be upon them. Amo kong salamatan, Lord, today kay it's the birthday of Ben, na naa siya dinhi to celebrate and give thanks to you. Thank you, Lord, for baby Caleb na imong gihatag. We continue to pray for him that he will grow in the knowledge of your grace. Salamat po kay baby Gabriela na imong gidala ang iyang parents dinhi to give them the assurance na ang ilang anak magtubo nga dunay kahadlo kanila. Thank you for the many blessings, O Lord, na imong gibuo sa imong tao. We continue to hope and trust in you. We pray, Lord, kung nagpasalamat kami kay nakita namo na ang imong gahom nagatabang sa among nasod. Lord, among ginapadayon ug ampo ang among mga leaders sa among nasod nga unta, Lord, kadtong mga dili maayo imong i-expose ug kadtong maayo imong tabangan aron sila maoy mo padayon sa mga matinud-anon nga serbisyo sa katawhan. Kay ikaw man, Lord, ang nagabutang og leaders. You install leaders of countries. So ayaw in taon, Lord, pasagdi ang among nasod. Abangi kami, O God. Amo kong ginaampo si Digong, President Digong, na naa karon sa ICC, na gi-hold illegally tungod sa politics. Amo siyang gina-pray, O God, to protect him, give him strength and good health. And we pray, O Lord, sa mga Christians around the world who are suffering because of wars, because of famine, because of naa sila sa lugar nga gina-persecute ang mga Christians. May your angels surround them, guide them, O God, and protect them. Mao man na imong promise, O Lord, that you will not abandon your people, but you will give them angels to protect them in all their ways. Lord, as we worship you today, among dinapray, O God, that your Spirit would fill us, ang imuhang guidance, O Lord, masabta na mo, open our hearts and mind that we can understand the message. Thank you, Lord, sa imong anointing, and I pray that I could deliver the message kat kung gusto nimong ipasulti akong ma-share sa imong katawan. And as we worship you today, we pray for your blessing, O God, and understanding. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Morning, mga lingkod ta. Are you happy today? Amen, no? Muna ingon sa Bible, let us come and worship the Lord with gladness. Amen? Dapat, pag muanita sa church to worship the Lord, usually na among ginay mga attack from the enemy na aron kita medyo magluya ba. Imanin ninyo that God wants you to come to worship Him with gladness. So dunay kalipay, excitement, ana ang gusto sa Ginoo, ato Ginoo. Amen? Karon nga buntag, ang atong hisgutan is about our relationship with God, ang atong relasyon sa Ginoo. Kinsa man sa inyo ang nakadawat kay Jesus sa iyang kinabuhi, nga niabot na siya og 5 years, sukad na dawat niya
si Jesus. Amen, no? Katong hasta 5 years or more than 5. Katong below 5 years. Okay? Ano? Ang akong pangutana karon sa inyong pagkakristohanon, kamusta man ang inyong relationship with God, inyong relasyon sa Ginoo? Understanding mo unsa man ang relasyon, pastor, kana bang imuhang pagkasuod ba sa Ginoo? Ana man na relationship mao ginay ang definition ana sa dictionary, the way in which two or more object or concept or people are connected. Anong connection nimo sa Ginoo ba? State of being connected. Mao na ang pangutana karon, kamusta man ang imong relasyon sa Ginoo? Pareha ng kung naa kay connection sa City Hall, mag-apply ka o building permit, adali lang. No, kay imbis kay maabtan og karon 3 to 5 months, dali na lang na, mahimo na lang ng 3 weeks to 1 month. Kay naamang kay connection. Mao na siya ba? Na siya kaila, close nimo. Lahi ng kaila, lahi po ng close ka. So mo na pangutanan nako ron, you ask yourself, how is your relationship with God? Hatag kong example. Ay, ang Diyos, di man nato makita na ay way of reaching out to Him, and God has a way of reaching out to us. Ang imong relationship sa kadtong nga ay mga asawa diri, o kadtong ulitaw pa o dalaga, ang imong relationship sa imong igsuon o sa imong mama, ana lang, kaya masabtan nimo ba? So sa example, mag-asawa, how is, o mangutana ko, iskuran nimo og 1 to 5 ang inyong relationship as husband and wife. Pila ka ang score nimo? Istorya lang sa imuhang pagalingon, ayon na isulti. Kay posible man gud nga moingon ang asawa 5 ang ako, love kayo na ko siya, pero ang bana moingon nga 2 lang to, kay gidaw-daw ko ani. Ano ba? So depende na sa imo, how will you score your relationship with your husband or with your wife? Kung moingon ka nga everyday loving each other mo, care for each other, wala mo gaaway, 5 na, no? Ana na siya, 5 ang imong score. Okay, kay maayo ang among relasyon. Pero moingon ka nga sige lang mo og away, magsinumbagay pa, magsininggitay, waiting ganay, 1 lang na, 1. Kay napaman mo, nagpuyo pa man mo. So ang inyo lang relasyon di maayo, kay sige lang man mo away. Sukad sa una, pila na mo katuig, hantod karon wala improvement, so 1 imong score. Pero kung moingon ka nga panagsa, magdungan mi og kaon, nya panagsa na lang mi mag-away, panagsa na lang mi kanang dili magsinabtanay, pwede ka mo score og 3. Ana ba? So i-rate ninyo how well dapat kita once in a while mag-evaluate ta, kay agaganan sa ato kanang nag-uban-uban ta, it does not give us assurance nga okay ang inyong relasyon. Iman ina ninyo, panagsana ay kana bang complacency, nagsalig kay sige man mo uban kada adlaw, okay man, okay ra ni, di na ana mo measure sa relationship. Dapat everyday loving, everyday you care for each other, mo na siya 5. Dili magsigig away, ga istorya mo. So, ana na siya. So, you have to take time nga maguna-una po mo nga how is your relationship
with your husband or with your wife. Kay ma-realize nimo, grabe bitaw no. Kay kita mo gud panagsawala na tagahuna ba. Kaya ang atong focus ko ana sa mga bata, ang atong focus ko ana sa pangwarta. You neglected the important part sa imong life kanang imong partner nga supposedly kung gwapo ang inyong relationship. Mao na siya mo help mo sayon ang imong kinabuhi. Amen? Agree mo? So kana example lang na nga how will you rate your relationship with your husband or with your wife, with your mother or with your sister, with your brother. Ana lang. Pero today, dili ko maghisgot. Ana, ang akong hisgutan actually is how will you rate your relationship with God karon? Your relation. Sa una, maingon ka nga, wa ka man ko kaila sa Ginoo. Pagkaila nimo sa Ginoo, kamusta man ang inyong relationship sa Ginoo? Sige ba mo kita? Sige ba mo istorya? Sige ba kag paminaw sa iyang ginastorya? O maingon lang ka na, araman si Lord diha? Good morning, Lord. So mo na siya. I-try ninyo answer where you are, to be honest to yourself. How do you rate your relationship with God karon? Pagkahuman ako og share sa inyo sa mga maghatag kong example sa mga tao nga gigamit sa Ginoo dinhi sa Bible o unsa ang gusto sa Ginoo nga atong pagkaila sa iyaha. No, kay daghan mang revelation si Lord sa Bible. How do you know your God? So, importante na para ma-improve ang atong relationship. Sa last part na to, isgutan na to, unsaon na to, nga mo-improve ang atong relationship sa Ginoo. Kung nag-score ka o 3 karon o 1 ba o 2, ma-improve pa na nimo. Kung 5 ang imong score, i-maintain na. No? So, mao ni ang una na kong isgutan, kay kanilaging importante manggod nga ma-aware ta na ang relationship nato is important. Relationship with God. Importante na aware yun ta na dili na nato dapat i-neglect. Kay kitang mga tao, we cannot live alone. We will be lost. Mga daghang tao, they think they can live alone, pero sa tinuod lang, God did not design it that way. Muna siya sa in the beginning niingon ang Ginoo, it is not good for a man to be alone. Kana siya nga kuan, that applies to all. So muna nga na may tao nga ni-decide di ko mangitag asawa kay labad sa ulo. Hindi ko mangitag bana. Lahi na siya. Kanang to be alone, dili man sari nga naagyo kay asawa. But you cannot live alone without God. Amen? You are lost kung wala ang Ginoo. Some people, they think they have God because they have a religion. Pero lahi ang religion, lahi ang Diyos. So, muna itong tanawang ro, no? Ang una natong isgutan, dito ta sa in the beginning. To understand unsay relationship ninyo with God today. Atong istoryahan, unsa gyud design sa Ginoo sa ato in the beginning. So, first part nga akong isgutan is about Adam and Eve. Si Adam and Eve. God as our creator. God revealed Himself as our creator in the beginning. So, mo ni siya sa Genesis 1:26 to 28. Ingon din unya miingon na usab ang Dios. Puhaton nato ang tao sama sa atong gagway. Sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, ug sa tanang ihalas nga mananap.
busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babayi, sama sa iyang dagway. Ug gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamo daghan og lupa ang kalibutan sa inyong mga liwat og dumalaha ang kalibutan. Kitay mo rule sa kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda o sa mga langgam o sa tanang ihalas nga mananap. Kani, unsa may ginasulti dinhi nga verse sa Genesis. God is our creator. Gi-create niya, ang iyang purpose is kitay mo rule sa kalibutan. Kitay magbuot sa mga tanong, mga mananap. Maunay purpose nga nung gi-create ka. Mauna na panagsana yung mga tao nga makita na ko cruel sa mga iro, cruel sa mga iring, ilang hiluan. Nayana. Ilang pamatyon, ipanglabay. God, naa kay accountability, anak. Kay God made you, ikaw man, dihatagan kag power. Ayaw mo kalimot, naata dire because God gave us that katungod, katungdanan. Part na sa katungdanan nato. To take care of the environment, mga mga environmentalist. Actually, appeal na. From the beginning, na design ni Lord. So, isa pa yun, God made us in His own image. Muna nga, iyatang gibuhat sama sa iyang dagway. Ingna imong katapag, you look like God. Kay image of God. Panagsa kita, mutanaw tagtao atong sawayon. But remember, all men are created in the image of God. Iya pag yung i-specify rin. Male and female. Ingna imong katapad, male and female. Duha lang kaklase ang gihimo sa Ginoo. Karon kay tao may nagdumala, tao man ang nagpuan sa panggobyerno, naay mga nasod nga daghan ang klase ang tao, dili lang male and female, ang gender daghan na, no? Ang katong dili nila masabtan, gitawag nila to queer. Okay, di man masabtan. Pero ang ingon sa Bible, male and female. Ang purpose, rule the earth. Ingon ng Ginoo, ang iyang promise, I will bless you. If you live according to the word of God, ingon si Lord, I will bless you. So, manan na ito na, himo niya kay Adam and Eve. Ang next slide is, continue ta, unya, sa Genesis 2, 15-17, unya, gibutang sa Ginoong Diyos ang tao sa tanaman sa Eden aron maoy mag-atiman o magbantay niini. So, mo may purpose. Rule. Ikaw magbuot. Iyang gihimuan o garden, ang tawag niya, Garden of Eden. Giingnan niya ang tao, makahimo ka pagkaon sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawa sa kahoy na naghatag sa kahibalo, unsay maayo o unsay dawtan. Kung mukaon ka niini, ni anang adlawa, mamatay ka gayon. So, unsay may ginasultian ni na verse? God gave them purpose. O bantayan ninyo niya. When you have a family, ang purpose nimo is you take care of your family. Pakanay mo mga anak, buhian na, paeskwilahan na, para makakumpit. Kaya ang kalibutan karon grabe naman. So kung imo nang i-neglect, you neglected the very purpose na why God made you. Ana man na siya. Ang yawa, di siya gusto nga mahimo ang successful. Mangita din na siya paagi nga hatagan kag problema. Nga naman, kaya ron, defeated ka. Ma-discourage ka. Once nga ma-discourage ka,
ang imong karelasyon magsigig away, ma-discourage ka, wala na kay gana. Pero timan ina ang naghimo ana ang yawa. Dili ang Ginoo, kay ang Ginoo gusto niya malipayon kitang tanan. Amen. Mao na gimo ang garden, gihatagan og pagkaon, gihatagan trabaho o bantayan niya. Kaon bisag unsa diha, ayaw lang ni. Ana ang instruction sa Ginoo. God made us, He wants us to be happy. Pero panagsa, many people choose not to be happy. They choose. Mali ang ilang choice. So, they will live their lives with problems. So, dili na mo. From the beginning, as a creator, God created us with provision and with blessing. Ato ng timanan. The purpose nga nung gi-share ko ni is I want you to know nga God created example ni sa paghimo niya kang Adam and Eve nga He created them with a purpose. Kita tanan na atay purpose. Naguna-una ba mo nga nahimo man ako akong purpose? Ang uban, they gina-avoid nila mag-isip ano man, mag-guilty man sila. Pero you face it so that makorek nimo. Dili ta dapat mahadlok to know the reality nga wala nato nahimo ang gusto nga himuon sa Ginoo. When you realize, pangayod pasaylo, pangayod tabang para mahimo na nimo. Amen? Muna siya. God gave them a purpose. God hatagan silang provision. Kaon, tanan. God gave them a warning. Ayaw pag-ani ha. Ay, the moment you do this, you will die. Mauna siya kita tanan. We know that. We know what is right. We know what is wrong. And God always warns us. Panagsagay ang iyong tag-ulo. Ayaw hulata nga ma-experience nimo ang silot sa Ginoo. Kaya naagib na siya. Pag ma-realize nimo nga you have failed God, pangayon pasaylo. Because God is a compassionate God, slow to anger, abounding in love. Ayaw hulata nga masuko na siya. Lord, tama na Lord, tama na. Ayaw hulata. When you realize nga wala nimo gibuhat ang kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi, pangayon pasaylo. Kung wala ka naguna-una nga unsa bay imuhang purpose diri sa kalibutan, hatagig tayo paguna-una. Kung gusto nimo i-evaluate og asa ra kadapit, hatagig tayo. Lord, asa naman ko? Mauna ni karon Lord. Dapat na atay time to evaluate. Mauna yung gihimo sa Ginoo, gihatagan niya o maayong luna si Adam and Eve. As God who created us, as our Creator, gusto niya nga i-acknowledge natin siya. Nasa provision, gihatagan ta niya purpose with warning. Natay warning. Dapat ato ng tumanon sa ato. Ang next, sa Genesis 3, 8 to 11, Adam and Eve gyapon ni sa pagsalop na sa adlaw, nadungog nila ang Ginoong Dios nga naglakaw sa tanaman busa, mitago sila sa kakahuyan. Mao natin after nga ning supak sila sa Ginoo, ila lang gikaon tong prutas. Nanago sila. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman ug giabot ako kahadlok ug mitago ako kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Ana Ginoo. Nangutana ang Dios,
Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Mao tong failure sa tao. Na ay warning, gihatagan na og provision na ana batanan. Oh, na ana kay trabaho, na ana kay provision, giwarningan pag yung kaayaw ni, gihimo lang gihapon. So, karon nakita niya ang mali. Nakita niya. Pero, kabalo mo sa kinatibukan ba sa story of God as Creator, kaning Adam and Eve, sa kinatibukan, God wants to dwell. Nag-uban siya ba with His creation? Kaning story ni Adam and Eve, na dito ang Ginoo naglakaw sa garden, kita ka? Naglakaw niya, nanago sila. Adam and Eve kay nakasala man. God desires to dwell with His people. Naa ang Ginoo. In the beginning pa nga dito, dili siya Ginoo nga tuwa sa layo. Naa siya kauban ni Adam and Eve. Wa lang gyapon sila ni human nature. Pero dili ta dapat nga ato nang himuong rason kay dili na maoy kabubuton sa Ginoo. Timan-an ninyo. Na ay warning. Ang warning will serve nga dili na maoy akong kabubuton. So, based sa story ni Adam and Eve, unsa may relationship sa Ginoo o kang Adam and Eve? God was with them. Close unta. Pero, ilamang gisalikway ang warning sa Ginoo. So, na-separate sila tungod sa sala. Naulaw sila sa Ginoo. Mauna siya. Ang relationship nila was broken because of sin. Pero the intention of God, gusto niya unta nga magsuod sila. Naa siya dito sa garden. Next, atong isgutan na po ang next na relationship. Ang relationship ni Moses ug sa Ginoo. Kani reminder nimo nakainom mo kang Moses. Katong ang Israelite na ana sa Egypt, unya gusto sa Ginoo kay ang mga tao sige na maghila. Lord, nagantos man mi diri Lord. Tabangin ni nadungog sa Ginoo. So gitawag niya si Moses. Si Moses maoy nag-atiman sa mga kay kani nga time na si Moses sa kuan dito sa usa ka lugar ning layas man siya dito sa Midian. Kay nakapatay man siya og Egyptian ning layas siya. So niingon ang Ginoo si Moises maoy nagatiman sa karniro og mga kanding sa iyang ugangan nga si Jethro ang pari sa Midian. Usa niya nakadlaw gidala niya ang mga hayop latas sa dapit nga awaaw ug miabot siya sa Sinai ang balaan nga bukid. Dito mipakita kaniya ang anghel sa Ginoo ingon nga usa ka nagdilaab nga kalayo taliwala sa sampinit. Nakita ni Moises nga nagdilaab ang sampinit apan wala kini masunog. Gakalayo ba pero wa masunog tong kahoy katong bush sampinit. Miingon siya, nganong wala man masunog ang sampinit? Akong duulon ug susihon kining katingalahang butang. So na-notice si Moses nga murag katingalahan, no? Nganong nagkalayo pero wala masunog? So kita kung naatay manotice nga mga katingalahan unsay gihimo ni Moses, nag-imbestiga siya. We need to investigate. Nganong nahitabo na? Nganong ani? Ayaw ninyo
Baliwalaon ninyo. Find out nga no, so that kabalo ka unsay katuyuan sa Ginoo. So mao ni nahitabo kang Moses. Sa next, Exodus 3:4, sa pagpakita sa Ginoo nga miduol siya, pagkakita sa Ginoo nga miduol siya, miingon ang Ginoo gikan sa taliwala sa kasampinitan, Moises, Moises, mitubag siya unsa man. Ang Dios miingon, diha ka lang kutob, ayaw na pagduol, ubuha ang imong sandalyas, kay balaan ang dapit nga imong gitindugan. Ako ang Dios sa imong amahan, ako ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Busa gitabunan ni Moises ang iyang naong kay nahadlok man siya nga mutanaw sa Dios. Kani siya nga verse, God appeared to Moses. Nagpakita siya na ay milagro. Kung wala to, gibaliwala to ni Moises, dili niya ma-meet ang Ginoo. Niduol man siya. So, ingon ang Ginoo, ayaw na diha karakutob kay kanang yuta nga imong gibarugan, balaan na. Ubuha ang imong sandalyas kay balaan kanang imong gitindugan. O na ingon sa Ginoo. Kung sa'y gisulti pag yun diri, nahadlok man siya mutanaw sa Diyos. Gitabunan niya ang iyang naong ana niya. Nahadlok siya. When God revealed Himself to Moses, si Moses nahadlok. Doon na siya fear. So iyang gitabunan iyang naong. When Adam nakasala ning tago, doon na siya kahadlok. Ay nakasala. Si Moses naman ay sala. Ning layas man eh. So pagpakita sa Ginoo, itabunan niya ang iyang naong. Ato ning i-observe that our God is a holy God. Mao ni siya gipakita sa relationship ni Moses og sa Ginoo. Later si Moses sige siya istorya sa Ginoo, gihatag sa iya tong 10 commandments nga ang Ginoo mismo nagsulat. Sipyat lang gyapon si Moses. Iyang gibuak sa iyang kasuko. God wants us to understand, kita tanan nga nituo kaniya, nga He is a holy God. Dapat siya kahadlukan. Dili siya bugal-bugalan. Mao ni ang pag-present sa Ginoo, kung kinsa siya sa relationship nila ni Adam and Eve. Kang Moses, na ay common ani kang Adam and Eve. God was there. Nagpakita siya kay Moses. Ang Diyos naa dinhi sa time ni sa una. So next na to, mauna ang relationship sa Ginoo. In fact, si Moses, ni hangyo siya kadugayan, sige na sila istorya sa Ginoo. Ni hangyo gid siya sa Ginoo nga, Lord, patanawa daw ko sa imong naong. Ana siya, request siya. Pero ingon ng Ginoo, dili pwede kay walay nakakita sa ako nga mabuhi. Walay tao nga makakita sa ako ang nga mabuhi. Na may sala katong na-inherit. Sa time ni Adam and Eve, kita sila sa Ginoo. Pero pagkasala nila, nanago na sila. Sa time ni Moses, nagtago na siya. Because God is holy. God wants us to respect Him. As a creator, God wants us to remember nga He is a holy God. O nangginan niya si Moses, hubuan na yung mga sandal. Ayaw dool, diya ka na kung
because of sin. Ang next na kong i-share sa inyo is about si John the Baptist. How is the relationship of Jesus and John the Baptist? Sa blood, igagaw na sila. Igagaw, parente kay murag igagaw man ang mama ni Juan o ang mama ni Juan, ni Jesus, si Mary. So, nana sila kanang connection sa dugo. Although si Jesus was conceived by the Spirit, pero mao na pagkailan ni Juan kan Jesus. Akong masahon. Sa pagkasunod na adlaw, nakita ni Juan si Jesus na nagpadulong kaniya og siya miingon, anaa ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Siya ang akong gipasabot nga pag-ingon ko may tao nga moabot sunod kanako apan labaw siya kanako kay diha naman siya sa wala pa ako matao. Mao na yung testimony ni John the Baptist. Si Jesus naana wa pa ko na tao, naana na siya. Kaniadto wala ako makaila kung kinsa siya apan miani ako nga nagbunyag pinaagi sa tubig aron ipaila-ila siya ngadto sa Israel. Kini ang pamatuod ni Juan. Wala ako makaila kung kinsa siya apan ang Dios nga nagsubo kanako aron pagbunyag pinaagi sa tubig, miingon kanako makita mo ang espiritu nga mokunsad ug magpabilin diha sa usa ka tawo. Siya mao ang magbunyag pinaagi sa Espiritu Santo. Unya nakita ko ang espiritu nga mikunsad gikan sa langit sama sa pagtugdon sa usa ka salampati ug mipabilin kini kaniya. Nakita ko kini ug sultihan ko kamo nga siya mao ang anak sa Dios. Nag-reveal giing na nadaan si Juan, John the Baptist nga naay mo abot malabaw pa sa imo. Mailhan nimo na siya inig bautismo nimo. Makita nimo ang espiritu sa Dios na asa iya. So niingon gid si Juan, anak siya sa Dios. Son of the living God. So ang ilang relationship dili sila close, ingon ni Juan, wa gyud ko kabalo ko kaila apan niya mauni ang anak sa Dios. Kita man niya. Mauni iyang pamatuod. Dili sila close pero siya pagkakita niya sa Espiritu Santo, niingon siya anak ni sa Dios. Ang message ani sa ato karon, wala man ta ka sa una kabalutan na ay Ginoo. Pero nakailata nga katong pagdawat nato kang Hesus, dunay kabag-uhan sa atong kinabuhi kay nailhan nato siya nga Ginoo pinaagi sa Espiritu Santo. Amen? Na-experience ba ninyo si Jesus? Paghuman na to, unsa na inyong relasyon ni Jesus? Ano na ipangutana? Kaya ang uban, pagkahuman nila kaila, wala na. Simba-simba na lang. Wala nila gi-cultivate ang ilang relationship with God. Muna dapat natong himuon. Atong i-cultivate kay aron madungog na to unsay iyang katuyuan, unsay iyahang mga kabubuton sa atong kinabuhi, madawat nato ang panalangin. Amen? At kita magkinabuhin malipayon. Kaya usa sa mga makapaguol sa ato, makaproblema sa ato, kay medyo wala naman tayo na istorya sa Ginoo. Muan nitawan sa week lang. So ato nang i-Juan. Basta mauni ang ingon ni Juan nga
mauni ang anak sa Dios. Unya akong i-share sa inyo si Jesus unsay ingon niya sa iyahang mga tinun-an. Relationship ni Jesus sa iyang mga tinun-an sa Juan 14. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon, busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Niingon man si Jesus, mulakaw ko, muadto kog langit, iandam na ko ang lugar para sa inyo, balikan tamo. Ingon si Tomas, wala mi ka tultol asa ang dalan. Sa ingon ni Jesus, si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili moagi kanako. Karon na nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ano ingon ni Jesus? Og sukad karon nakaila na kamo kaniya og nakakita kaniya. Iyang giingnan si Tomas og ang mga tinun-an kay naaman sila. Kita na mo karon sa Dios in Jesus Christ. Unsa may ingon ni Philip? Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita ka na mo ang amahan ug igo na kanamo. Mura bag ingon si Jesus, kita na ninyo ko, kita na mo sa amahan. Sukad karon. Anak ko din si Philip, ipakita para mutuog yun eh. Sa ingon ni Jesus, si Jesus mitubag, dugay na akong nakikuban kaninyong tanan, unya, wala kapag hapon makaila ka nako, Felipe. Ang nakakita ka nako, nakakita usab sa amahan. Busa, nganong nag-ingon ka man, ipakita ka na mo ang amahan. Wala ka ba mutuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan o ang amahan, ania ka nako? Wala maggikan ako sa mga pulong nga gisulti ko kanimo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan o ang amahan ania kanako. Kung dili kamo mutuo sa akong gisulti, panuo kamo kanako tuhod ni ining maong mga buhat. Ang mga milagro ba sa Ginoo? Mao na siya God gusto sa Ginoo magampo ta kay aron mamilagrohan ta. Kay naay mga tao pareha kay Philip. Dugay na siya uban-uban ni Jesus, niingon si Jesus. Kaila ka sa ako. Ngunit ang amahan. Kaila ka sa amahan. Wala siya kasabot. Asa man, niingon siya, Lord, ipakita. Ngunit akong i-question sa inyo karon sa relationship nato sa Ginoo. Kasabtan ba ninyo nga ang atong Ginoo mao si Jesus? Basig parehata kay Philip. Asa man ang amahan? Aron mutuo mi. Ingon ni Jesus, kung di mo mutuo sa akong gisulti nga ako ang amahan, tuuhin ninyo ang akong mga milagro nga akong gipangbuhat. God wants to make a miracle sa atong kinabuhi. Kunya ayaw ninyo nagkalimti. Kaya ang problema sa tao, limtanon. Kalimutan ba? Kaniyo, mga tinunan, magsige nag-uban-uban. Pag-ulang niingon si Jesus nga mag-andam siya lugar sa langit. Mutana po si Tomas. Asa mga gianan, paingon dito. Singon ni Jesus, ako ang agianan. Tuuhi lang ko para makaadto mo dito. Kani siya nga mga verse nagpailan nga si Jesus maoy Diyos. Ang Ginoo nga Ginoo ni Adam and Eve nga naghimo sa ilaha nga sa ato nga He wants to be there with them uban sa ilaha.
Ninaog sa kalibutan aron luwason niya ang Israelite, nagpakita kay Moses. Ninaog nagpakatao siya aron maluwas niya ang atong mga kasalanan, atong mga sala. Niingon siya, uban siya 3 years. Iyang ubanan ang iyang mga tinunan. For 3 years iyang gitudloan. Tuon ninyo katong mga tinunan niya, okay to sila sa ilang mga asawa, suko to mga asawa to, kaya di naman muulig balay. Uban-uban naman kay Jesus. Mao bitaw nga dili sayon kani sa ilaha, dili sayon. At least kita karon we can serve the Lord with our wives. Pero kani mga tinunan wala. No, nganong naay nangutana sa ako, pastor, nganong naman sa Bible nga kung dili nimo kaya isalikway ang imong asawa, ang imong ginikanan, imong mga igsoon, aron mo sunod sa ako, dili ka worthy. Kay mao man ni sila. Ilang gipangbiyaan lahi po ni ilahal, dili ni sayon. Kita kaning atong sitwasyon karon mas sayon ni. Amen. Nya naglisod pagyapon ta. Naanay Holy Spirit. So, mao ni ingon ni Jesus. Unsa ang tan-aw ninyo ako ang amahan? Tuuhi lang ninyo ang milagro. Kinsa na naka-experience of milagro sa ilang kinabuhi dinhi. Amen. Timan-ina ninyo ng milagro. Katong wala pa. Ngayon milagro. Gusto mo na sa Ginoo. He wants to be with us. He wants to live with us. Kani man kung milagro, mahitabo ni kung ikaw hugot ang imong pagtuo. Kaya kung alanganin ang imong pagtuo, paglisod mo, hitabo ang milagro. Ang milagro po, mahitabo kung kabubuton sa Ginoo. So karon, ang Ginoo nagasulti sa tanan niyang tinunan nga siya mao ang Dios Amahan. Og siya nahigugma sa ilaha, mao nang naa siya na naog sa kalibutan, nag-uban-uban sa ilaha. How close ang ilang relationship? Very close. Sila na may nag-uban. Wala na ilain pa, wala gauli. Gatapok na sila for 3 years. Unya, pagkamatay ni Jesus, unsay nahitabo? Namalik sila pamasulwa naman si Jesus. Nibalik. O na, panagsakitain mo na anak. When our relationship with God muhinay, mubalik ta sa atong daan nga binuhatan. So, maunay atong bantayan. When we realize that, luhod ta sa Ginoo. Mangayat ang pasaylo. Kaya ang Diyos, ayaw ninyo hulata nga doon na punishment. Kaya once na ang punishment, imo na nang antuson, dawato nimo na. Pero wala pa, pangayon nagpasaylo. Para God will strengthen you. Anak na siya. God will strengthen you. So kaning atong mga example, gikan kang Adam and Eve, kang Moses, kang John the Baptist, ug sa iyang mga tinunan, nagpakita sa ato og one thing. God wants to be with His people. Timan-ina ninyo. God wants to be with His people. Kita, katawhan ba ta sa Diyos? God wants to be with you. Problema lang sa ato, kalimtan lagi nato siya. Dili nato siya tagdun ba? Ato ra sa inumduman madumingo. Sumo na siya atong usbon sa atong kinabuhi. Unsa may angay natong himuon para mausab na. Pero una ko mo padayon, niingon din ni sa next slide sa Matthew 6:9. Si Jesus gitudloan ta niya unsaon pagampo. This is then how you should pray, Our Father in heaven, hallowed be your name. Basahan daw ninyo sa Bisaya.
Go. Kabalo ka unsay ginatudlo ni Jesus ani. Iyan ang gitudlo sa iyang mga tinunan. Katong iya bang giingnan nga makakita na mo sa ako ang amahan, ayaw na ninyo pagitaa ang Ginoo kay ako ang Ginoo. Iyang gitudloan pag-ampo. Unsay gusto sa Ginoo nga relasyon nato sa iya, unsay atong una-una sa Ginoo, unsa nato pagtawag sa Ginoo? Amahan. Mao ni ginatudlo. Amahan namo. Amahan ba ninyo ang Ginoo? Uli pangayo mo. Kaya ingon ang Ginoo, as a father has compassion with his children, so the Lord has compassion over those who fear Him. Sama sa amahan nga dunay kaluoy sa anak, mao po na ang Ginoo. Unya ang ginatudlo ni Jesus, atong tawgon ang Ginoo nga amahan. Nidawat man ta sa iya. Importante ni siya nga naman, gusto sa Ginoo na tay relasyon sa iya. Nakuha ninyo? Muna, how is your relationship with God? Ang pangutana, unsa man ang Ginoo sa imo ha? Imo ba siyang amahan? Umuingon ka, maulaw ko, pastor. Maulaw kay wa mo kay istorya sa iya. Nilayas man ka, prodigal son man. Tuwara kas layo. Padalang kang text pa, padandi ko. Jikas. Ano lang. Pero dili na mao ang gusto sa Ginoo. Gusto niya, i-treat na to siya as our Father. Mo na gusto sa Ginoo. Ana ba ang atong pag-treat sa Ginoo karon? Mahal ba nato siya? Mo na atong ipangutana sa atong pagbalihon. Makita na to, gikan kang Adam, hanto din ni sa mga tinunan that God wants to be with us. Ang Ginoo gusto niya nga mo establish ta of closer relationship with Him. Mao na ang akong pangutana ganina, how is your relationship with God? Mao na atong title. How is our relationship with God? Take your time. Hunaan ninyo. Katagin ninyo ni og seriousness. Kay si Lord naghatag og purpose. Si Lord naghatag og provision. Si Lord naghatag og warning. Tudloan ta niya, kompleto og tudlo. How is your relationship with God? 1 to 5. 1, 2, 3, 4, o 5. Ikaw rin nakahibalo. So kung nakita nimo nga naara ka sa ubos, subdi ka ron. Sa may angay natong himuon. Ani ni siya? Sa John 3:16, basahon na to, kita tanan. Kalibutan, kung tungod ni ini, gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang kanan nga mutuo kaniya, dili malaglag, kung dili makabaton hinuon ang kinabuhi. Gihigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibutan. Kita, apil ang earth. O na dili gusto sa Ginoo nga makakita ka living thing, imo lang passion for nothing. God loves us. So because of this love, kita po himuon nato ning foundation sa atong relationship with God. Amen? Unsay atong himuong foundation sa relationship with God? Love. Gugma. Kung ka, kung nahitabo sa imo, pastor, ang nahitabo sa ako, lisod. Lisod maggugma. Na ay panghitabo nga ang iyahang
amahan, ipatay sa iyang atubangan, niya imo siyang ingnon higugma sa lisod kay pastor, makitaan ko to. Ako itong tigbason. Ana ang mindset sa tao? Without God. Wa pa man kakaila sa Ginoo when it happened. Karon nakaila ka. Ang ingon sa Ginoo, ang love is the foundation of our relationship with God. Ora gid na. Love. Mao na si Jesus, ang iya yung the law of Christ is love. Mao na dapat foundation na to is love. Ang question na ba mo'y love sa inyong ang panimalay? Lisod mo love kung wala ka gilab. Pero dili dapat mawala ang love nimo sa Ginoo. Amen. Mao na siya lahi man ang Ginoo, lahi man ang imuhang pana asawa. Pero kung naa na diha mo manukad, makaila mo unsa nang gugma. Kung there is no reciprocal sa love, ampo sa Ginoo. Kaya ang Ginoo di man na matulog. Sultihan kanya what to do. So, basta timan ini, kung ang imong score sa relationship with God is maingon ka nga, wala, start loving God. Because God, gilab naman ta sa Ginoo. Ang atong role karon is start to show that you love God. Amen? So, unsaon na to? Pero, hani pa ha? 1 John 4:19, ingon diri, we love because He first loved us. So, dungano na itong basa. Go! We love because He first loved us. Himuan ninyong memory verse. 1 John 4:19. Kapabulta o loving, ano man, nakatilaw man tag-love sa Ginoo. Timan ninyo, kay basig ang imo lang understanding sa love, kanang love lang sa imong present situation. Even if wala kay love in your present situation, timan ina, God died for you. Mao na siya nga capable ka of loving. Why? Because God first loved you. People forget that. They tend to hate everybody. They tend to be angry always. Nga naman, they forgot nga apil diya sila sa gipakamatyan sa Diyos. O dili lang yun po sila gusto mong guna-una, kay maulaw sila. Pero it's time nga i-evaluate nimo ba unsa may relationship nato sa Ginoo. Ang ato ba kinabuhi di diyan ni lifetime. Ang life nato is 70. Swerte na. Blessed na rin ka. 10 plus 10, makabot kag 80, kuha na, bonus na from the Lord because of strength, ingon ang Bible. Pero giset ta sa 70. Walay ayaw pag una-una nga mulampas ka diha, mas maayo nang ibutang nimo sa imong una-una, diya ra ka kutob unsa may imong dapat timuon karon. Ilan na lang ang nabilin. Taas pa o di learn to love. Amen? Taas pa man dahil nabilin, di learn to love para magmalipayon ka ang imuhang kinabuhi. Mabless ka, doon na kay panalangin. How to develop your relationship with God? Number 1, pray continuously. Kita ninyo ni wala na ko na butang din sa 1 Thessalonians 5:17. Pray always. Ako mga kong pasaylo sa inyo kay sa una gampo man ko pero dili always. Gampo ko. Ako'y time pero dili always. Karon nag-istorya namin sa inyong ating we will pray always. Amen? I hope kita tanan. Pray always. 1 Thessalonians 5:17. Next is read the word regularly. Kanimang kung mag-pray ta,
Atong ginasulti sa Ginoo ang atong gibati, atong ginasulti sa Ginoo ang atong problema, atong ginasulti sa Ginoo ang atong gusto. Pero kung magbasa kag Bible, isulti po na sa Ginoo ang iyang kabubuton. Amen? Na ay verse sa Bible, imong basahon, murag, pulong lang sa Ginoo. Pero na ay verse na pagbasa nimo, ga-istorya ang Ginoo sa imo. Istoryahan ka niya. Kana siya, di na nimo ma-experience. Kung Christian ka nga, wa ka gabasa ang Bible. Sige ka lang, Lord, kay kung kindi, bata ba? Sige pangayo, pero di ka maminaw, unsay ginasulti sa imo. Nak na ay fried chicken dito. Ato akong gitabunan. Di ka kadungog. Di man ka maminaw. Ikaw na sige pangayo. Naaday mas lami, na ice cream. Na ay giamdam ang Ginoo nga mas lami, pero wala ka manaminaw. Ang imo ramang gibati o imong sige lang sulti sa iya. Mao na siya ang relationship two-way na. How is your relationship with God? To develop a relationship, pray always, read the Word regularly. Nana sa inyo, ang inyong tumanon o dili. Year 2022 na kumana ko basa ika-7th time ang New Testament. Year 2022. Nagsugod ko og basa 23 sa Old Testament. Karon para ko mahuman. Kay ako naman yung gisunod. Read the Word regularly. Kay sa una, basa dili. Kay busy lagi mag-andam og wali. Lahi nang mag-andam kag wali. Lahi nang imong time with God. Lahi nang manrabaho ka, pray for protection, salamat sa pagkaon. Lahi nang imong time with God nga maminaw ka unsay isulti sa Ginoo sa imo. Mao na para madunggan nimo, ganira na. Basahan na. And you will see what God has in store for you. Oh, mao na akong challenge. So karon ikapito ko na ni mabasa, pero every time mabasa na ko na ay bagong mensahe ang Ginoo sa ako. Ako nang gina-underline na. Ako nang ginahinay-hinay na pag-memorize. Hinaot mga igsoon nga you will develop a good relationship with God kay maunay iyang gusto. Mag-uban kanimo kanunay. Dili karon through the Holy Spirit. Pero dili na ma-materialize kung ikaw katura kang number 1, sige kag pray, pero wala kay basa-basag Bible. Mao ni siya. O third, worship the Lord regularly. Bahalag ulan, kanin ka mo. Adto tag simba, bahalag lit. Mas mayo di malit. Para maka-appeal ka sa prayer, worship, fellowship. Kita dire karon na notice na ko God has been good to us. Regular ang atong pag-worship. Ato ning ipadayon. Because God wants us aron ma-develop ang atong relationship with Him. Kung naa kay mga problema karon, naa kay pagsulay, padayon. Kay the more that you need to go deeper into God's Word, kay mao nay makatabang sa ato. Amen? Kitsa pa may makatabang sa imo. Kadaghanan sa tao dito na kuan kung dako na naana siya dito sa tumoy na kamay huyop sa hangin, matay na. Ili. Mintras naata buhi ta, naata kusog, basa tag Bible. Amen? Mao na siya how to develop. Worship regularly. Then number 4, attend fellowship consistently. Ngita ta nami mga plans nga pareha karon ato nang ginahimo every first Sunday, magpatlak ta, napod may ginaampuan nga activity nato as a church. So hinaot unta nga maka-attend ta. Maningkamot kita.
nga consistent ang atong pag-attend og fellowship. Kay mao nay makatabang sa ato, mo build up sa ato. Nana sa Hebrews 10:24 o 25. Nga atong i-consider nang magtapok ta, hinana fellowship, how to stir up one another, to continue to love, to continue to do good. Dili dapat nato i-neglect ang fellowship, ang magtapok. Dili nato na. But rather mo encourage ta one another. Kita tanan. Kay nagahulat na lang man ta mo balik ang Ginoo. Amen? Mao na siya isa nga makalimutan nga ang Dios mo balik. Mo gisaad niya, gibasa ra ko ganina nga mag-andam ko, moadto ko sa langit. Kabalo naman mo asa ko moadto ko dito. Ingon po dahil si Thomas nga, Lord, asa nga gianan? Padulong dito. Ingon ni Jesus, ako ang agianan. Ako ang kamatuoran. Ako ang kinabuhi. Sumao na sa gisulti na ni Jesus, unsa may ang atong himuon. Atong i-develop ang atong relationship with God. Kay God wants to talk to us. God wants to live with us. Muna, from the beginning, hantod karon. Ang ato manggod, makalimot kita. Sige lang, kay importante, nakabalo na po mo ron, ako mong i-remind. And number 5, be a witness for Christ. Di ba katong naka-invite na kailan nila sa Ginoo na ay joy. Di ba? Continue, katong naka-share sa gospel. Nya, nidawat kang Jesus. Doon na joy. Nya, kalimot mo na. Ipadayon na. Ipadayon na because that would draw a closer relationship between you and God. Ako, praise God, kami ni Mami Rose kahapon, gilid mo niya, mo bisita sa usa ka Christian Holiday Prayer. So, nagsana mo na mahimo, itong among ginapray nga unta, mahimo na mo. God will enable us to do it regularly. Apil man na sa 5 kabutang nga atong dapat himuon to be closer to God, to build our relationship with God. So atong basahon again. No? Number 1, pray continuously. Read the Word regularly. Worship the Lord regularly. Attend fellowship consistently. Be a witness for Christ. Imo ning ikompleto sa imong kinabuhi. Then you will be blessed by the Lord. You will know unsa imong purpose. And finally, let me share with you kaning last na slide. Atong basahon tanan. My relationship with God is my number 1 purpose. I know that if I take care of that, God take care of everything else. Amen? Kani, kapila na din ako ma-experience. Kana bang na ako'y pressure sa trabaho, tawag diri, tawag dito. Anak ko, Lord. Nga, naay conviction ba nga dapat ani, magbasa ka ani, anak. Tawag diri, parang na, silent akong telepono, bahala ka, Lord. Ano mo dahil ma-football? Magbasa ko. Kabalo mo, kaning God will take care of everything else. Na kay problema sa imuhang relationship with your husband, with your wife, with your family, with your workplace, na kay problema, anak. Focus sa relationship nimo with God. Katong ganina, pray continuously, read the Word regularly, attend church service, attend fellowship, be a witness. Himo ana. Kay the Lord, ingon siya, I know that if I take care of that, kanang atong part nato with God, God will take care of everything else. Amen?
May the Lord bless you and give you strength and understanding na ato ning ma-apply sa ato kinabuhi. Amen. Okay, Pastor Lee. So, ang message karon is atong i-prioritize ato ang time ug atong relasyon nato sa atong Ginoo. Kay si God ang nakabalo sa ato ang purpose sa atong life, siya naghatag sa atong kinabuhi. Kunya, muratag ka ng kahoy ba? Diba si Jesus, I am the vine and you are the branches. Ang atong pagka-mabungahon sa kinabuhi, sa atong trabaho, sa atong negosyo, nag-depend kung kita naka-attach na kay Jesus. Pag hinay ang connection, hinay ang signal, mo sa Bluetooth pa hinay, dili klaro, di na to, dakong chance nga makabuhat taog ka ng mali. Kung masipyat sa itong desisyon. Kung isipyat sa itong desisyon, usahay, dili siya black and white, usahay ni gray. Ang challenge sa life usahay kay naay murag tama, pero okay, pero di na mo ang will ni God na po ni best. Yan sa yung pilihan na to, kasi katong murag okay. Pero igwigo na hindi. So, importante nga, minaw gid na kay God. Kaya klaro man gid ang mali, mali. Pero usahay, ang challenge is between the white ug kanang medyo gray ba, kanang anang area. So, we have to listen to God. Mata na to sa buntag, Lord, salamat, nakabata pa ko. At sa bakong buhaton today. Tama ko ay dapat tawagan, i-text, pasayloon, bisitahon, anak. Nasa ko, na-experience ako sa hay, na yung mga wala sa plano, like, nanto ko sa office, ngunya, naglimpyo man din sa office, so sarado, una ka, mga pis ako na may coffee shop sa unahan. Pag ganito na ako dito, nato akong amigo sa una, sa UCP, akong disciple, Bible study. So, doon kami nag-storya. So, kabalo na kung sinabuhat ni God, mga musta saya. Dili kay, ang una-una ginako nito, mga pick ko niya, magtanong kong email ba, mag-upgrade. Pero naman siya dito, so siguro ang purpose ni God ay pag kamustaha sa niya, yung fellowship with Him. Mao na siya kung sensitive ta sa leading sa Ginoo. Usahay na wala sa schedule, pero mao na yung leading ni God. So, naminaw ta kay God. Thank you, Pastor Lee, sa message. No? So, let's prioritize our relationship with the Lord Jesus Christ. So, let's take this time to reflect and pray and apply. So, manindog ta as we sing our response. So, O Diyos Amahan, nag-iya sa tanan, Ikaw ang nagunga, ning kalibutan, sa kadagatan, o kalangitan. Wala'y rason na dili ka na mo simbahon. Wala'y rason na dili ka magkamayawon. Wala'y rason na dili ka na mo halanan. Basta tunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ka na mo, imong katawhan.
shape us, O God. May this build our character. May this draw us closer to you. Allow us to spend more time with you, to listen to you, to trust in you, Lord Jesus. In Jesus' name. Wala rasyon na piling ka na mo simbaho. Wala rasyon na piling ka pagkabayaw. Wala rasyon na piling ka na mo halaan. Pasidungan, pasalamatan. Wala'y rason na piling ka na mo simbaho. Wala'y rason na piling ka pagkabayaw. Wala'y rason na piling ka na mo halaan. Pasidungan, pasalamatan. Pasidungan, pasalamatan. Pasidungan, pasalamatan. Salamat. Yes. Praise you, Lord Jesus. In Jesus' name. Let us pray. Bless the Lord, O my soul, all my inmost being, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who saves your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Father in heaven, Lord, we thank you because of your compassionate love that taught us how to love. I pray for healing to all who are here who has a hurt feelings in the name of Jesus. Heal them, O God, as you promised. You heal all diseases. You save us from falling to the pit. So Lord, as we depart from this place, among gina-commit sa imuha ang among kinabuhi. Allow us, O God, na ma-develop namo ang among relationship with you that is pleasing to you, so that we can receive the blessing that is that you promise to those who fear you. Thank you, Lord, for your love. May the love of God, the peace of our Lord Jesus Christ, and the power of the Holy Spirit be with you now and always. Amen. Before ta manglingkod, ato sa tawagon si Bel sa iyang birthday, ato po sa prayhan. Then, atong i-raise ang atong right hand kay Bel. I-appeal na to si Baby Caleb. Almighty God and Heavenly Father, salamat Lord, because today we celebrate the birthday of Natty Bill. Lord,
ikaw ang nag-set sa date sa among birthday. And we thank you, O God. Kay imo po siyang gihatagan og healthy baby. We pray that you bless her, give her wisdom to take care of the baby, and thank you for the provision, O Lord, na imong gihatag. Give her good health and strength, and may you grant the desires of her heart, O Lord, according to your will and purpose. Thank you, Lord. She may have many more birthdays to come. In Jesus' name, Amen. Sa katahan, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Amen. Mga pita, ada announcement, lingkod dyan. Yan yun lang ako. While nagakapita, ayusan na tanggala. Katulang ang i-kuan diri Bernadette. I-clear lang na siya. Pag humanin niyo, kuha kapakapi